serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, Balitang Sports at Balitang Artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa makahalagang balita, dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Strategic Trade Management Summit 2024 nitong Lunes, Setyembre 9 sa Bonifacio Global City o BGC Taguig City. Nagtipon-tipon sa naturang summit ang mga senior-level government official mula sa iba't ibang strategic trade agency sa buong mundo upang talakayin ang mga latest trend, issue at hamon pagdating sa Strategic Trade Management o STM. Narito naman ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng Philippine Strategic Trade Management Summit 2024. Thank you to the Foreign Affairs Secretary, Ricky Manalo, the United States Ambassador to the Philippines, Her Excellency Mary Kay Carlson, and the esteemed members of the Diplomatic Corps here with us today, Trade and Industry Acting Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque, and the other members of the Cabinet that are present, Undersecretary of State for Arms Control and International Security Ambassador Bonnie Jenkins, and other officials from the U.S. government, fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. For the first time, the Philippines has the honor of hosting the significant forum, the Philippine Strategic Trade Management Summit. It is for us a remarkable milestone, not only for our country, but also for the rest of the region. The Department of Trade and Industry, particularly its Strategic Trade Management Office, and our allies from the National Security Council, Strategic Trade Management Committee, and the Departments of State and Energy of the United States have led the way towards making this event possible. In the past 3 years, Southeast Asia has been hosting global discussions on export control of strategic goods, such as those used for military purposes or the production of weapons of mass destruction. This time, the STM Summit brings together not only our ASEAN neighbors, but also partners from different parts of the world, from the United States to Japan, from Europe to Africa. This demonstrates our faith in the power of collaboration to improve and secure our global supply chains, as well as to open our doors for trade to flourish, for wealth to grow, and for people to prosper. The world is growing more complex, with emerging technologies both in civilian and military fields, posing challenges in trade management. The rapid pace of advancement demands us to be more agile, more responsible, and it requires us to address both the speed and dual-use nature of these new technologies. This summit is not merely about managing trade.
it is also about mitigating risks, promoting stability and confidence in our regulatory regimes, and ensuring that the tools of our progress do not become weapons of our destruction. During my term in the Senate, I supported the Strategic Trade Management Act because it was my belief, and it continues to be my belief, that strategic trade management is more than just a bureaucratic exercise. It is about upholding the rule of law, protecting our people, and contributing to global peace and security. The Philippines' improved ranking in the latest Peddling Peril Index provides that we are on the right track in strategic trade management. However, there is much work left to be done. As the first Asian republic, the Philippines has always stood for principles over power. We were among the original framers of the United Nations Charter, and our commitment to peace and stability has been unwavering. Today, as we pursue a non-permanent seat on the UN Security Council for 2027 to 2028, we are doubling down on that same commitment. 2 decades ago, when we last served in the UN Security Council, we championed a framework to address the gap in the role of non-state actors in the proliferation of weapons of mass destruction. That fight continues today, and this is where the strategic trade management comes in. As a crucial tool in our endeavor to uphold global peace and security, STM allows us to regulate dual-use goods and technologies to prevent their misuse while encouraging lawful trade that benefits us all. Given the rapid pace of technological advancement, our regulation strategy should be dynamic, adaptable, forward-thinking. We must also work together to create a system that is not only robust, but is versatile, equitable, and also resilient. By leveraging our collective strengths, we can advance regional initiatives that ensure supply chain security, counter the proliferation of weapons of mass destruction and insurgency, and create an environment where trade can thrive. This will be key to harnessing our collective economic prowess and sustaining our region as an epicenter of growth in this century. The Philippines, for its part, has already launched a strategic investment plan focused on developing key industries, empowering us to position ourselves better in the global market. We have developed policies that require individuals and entities engaging in STMA-covered activities to register and to receive authorization to deliver their services. We have also implemented programs to educate not only the border control and import-export officers in fulfilling their responsibilities, but also stakeholders to properly comply with our rules and our regulations. We are conducting post-authorization audits, compliance checks, and compliance consultations through monitoring and inspection activities. But the work does not end there. We will continue to upgrade industry standards, modernize regulations, and further establish linkages through various trade and investment frameworks such as the ASEAN, Asia-Pacific Economic Cooperation, Regional Cooperation Economic Partnership, the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. All these so that we can see a more competitive region in the future. Ladies and gentlemen, one country cannot do this alone. Each of us, no matter the race, the color, or belief, has a clear stake in building a more secure and prosperous world. Let this occasion be a reminder to renew important conversations and to reinforce our commitment to creating what we refer to as Bagong Pilipinas, that is not only safe and secure, but filled with promising opportunities for all. I thank you all for your participation, and I look forward to the important outputs that this conference will bring. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Thank
Samantala, nagkaroon ng panayam ang mga miyembro ng media kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang kanyang pagtatalumpati sa Philippine Strategic Trade Management Summit 2024. Natalakay sa panayam ang pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC nitong linggo. Atin ang pakinggan ang kabuuan ng media interview kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Well, the extradition request is not just there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Because we have what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. And therefore, it is now within the court's hands. Wala na sa executive ito. Kami sa executive, ang ginawa lang namin, in-implement lang namin, in-enforce lang namin ang order ng court. So that is the situation now. We will have to look at that. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Well, ganyan naman talaga. Madalas naman mangyari yan na may augmentation sa AFP. But let's be very clear. This was a police-led operation. It was a police operation. Kung ano man ang involvement ng AFP dyan ay, as I said, augmentation. As you can imagine, all through these past months now, all the intelligence services were involved, both in the police, both in the AFP, even our civilian intelligence services. Kasama lahat yan para malaman natin ano yung dapat natin gawin and what are the movements that can be attributed to Apollo Kibuloy, Mr. Kibuloy. At yan ang kaya naman may augmentation. Kung maalala ninyo, nung una silang pumasok, after 24 hours, 36 hours, hapong-hapo na yung mga pulis. So, ang ginawa namin, para marilyebo naman sila ng konti, ay nagpadala kami ng sundalo na AFP. That was about 2.5 weeks ago. Nagpadala tayo ng AFP para mag-augment, makapagpahinga naman yung mga pulis natin. But eventually, when that was okay, nung pwede na naman yung pulis natin, winidraw na naman natin yung AFP at ang pulis na naman ang nag-frontline. So that's a standard procedure dito sa Pilipinas. Madalas naman talaga natin ginagawa yan. Well, I think what you all want to know, and let me take you through the timeline already, what happened here. Over the last 2-3 weeks, we have been getting messages and feelers. Alam niyo naman to, yung mga sinasabi magsusurrender si Mr. Kibuloy, basta meron sa mga condition na kung ano-ano na sinasabi na kailangan may promise na hindi siya papadala sa Amerika, na hindi at kung ano-ano pa. At alam naman ninyo, hindi naman natuloy yun dahil hindi naman maaari na yung fugitive ang nagsasabi kung ano yung mga kondisyon na sa pag-aresto sa kanya. Kaya walang nangyari doon. Patuloy, ngunit patuloy. Meron tayong mga feelers na nakukuha. At we were very clear to his people, his lawyers specifically, na hindi maaari na may conditions na mayroon siyang ilalagay. At lagi namin sinasabi, basta patuloy lang ang aming gagawin. You have to decide what you want to do, but we cannot. We are ordered by the court to enforce this order, and that's what we are going to do. And the putting of conditions is not an option for somebody who is actually a fugitive. So this went on back and forth for the last 2-3 weeks. On yesterday, about between 8 and 9 in the morning, we got another message from our contacts na sinasabi handa na raw siya
mag-surrender. Sinabi nila, very good. Wala ng conditions. Wala na yung mga conditions na dating ilinalagay. So, sabi namin, fine. Pero sabi niya, sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa police. So, fine. Yun ang ginawa namin. So, that was around, na-decide na, sabi ko, by 9 o'clock, I cannot remember the precise time, but by 9 o'clock yesterday, in the morning, I was able to say, sige, tuloy nyo na. Agree to that scenario. So, and that was it. So, tuloy-tuloy ng pag-uusap. How do we do it? Where do we do it? By at 3:40 in the afternoon of yesterday, lumipad na yung C-130 papuntang Davao para susunduin na siya. And that is exactly what happened. Pagbaba ng C-130 sa Davao Airport, pinuntahan na nila ang compound at natuloy na yung kanyang pag-exchange. Dinala siya, sinakay siya sa C-130 para dalhin dito sa Maynila dahil kailangan ang unang naging kaso niya ay passing. So, doon muna siya haharap. And that's essentially the timeline of what happened yesterday. The events after things that were not really moving, kung hindi dun sa atin, yun na nga, pinasok na yung ng pulis yung compound. Naghuhukay nga tayo dahil na ang intelligence natin ay sinasabi talagang nandoon siya at patuloy yung aming operation. So that is that us, I think, what convinced Mr. Tibuloy wala na, useless na magtago siya, na dapat lumabas na siya. And so, well, I'm happy that I'm glad that this is over. We can now resolve and look at the allegations that have been made against him. We have to, I have to commend our PNP. This is police work at its best. This is what the PNP can do pag led well at maganda ang ating pagkakaunawa at pag-coordinate sa iba't ibang ahensya. But this is what policemen do. They go after and enforce court orders and go after those who have had cases filed against them. At nakita natin, desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. Nakita niyo naman, we had to engage so many parts of the agencies, mga technical, yung mga intelligence services, lahat, kasama lahat yan. But it was, in the end, it was a police action that brought Apollo Tibuloy to the arms of the law. The question that is being asked constantly kagabi pa hanggang ngayon, nag-surrender ba o nahuli? I think that's a legal question, pero ganitong iniisip ko, hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, ito an official authority. Sabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his follower. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, involved police action
augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government. But it was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang. No major injuries were sige, sa tulukan, sa girian. Ngunit wala namang nasaktan wala namang namatay, walang nabaril. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Ang instruction ko sa kanila. Wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gustong saktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang sinusundan na leader. Okay? Bakit natin sila sasaktan? Ba't pa tayo magdadala ng baril? So, ganun na lang. And so, again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone. You can't do this without shooting anyone. That is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, yung behind the scenes na na-involved, ang ating Chief PNP ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, sometimes 2-3 times a day, kung ano yung mga pangyayari doon sa Davao. So, it is really with some relief that I can say that at least this phase of that operation is now over, and we now leave Mr. Kibuloy to the judiciary, to the judicial system, and siyempre babantayan natin na tama naman ang mangyayari, na lahat ng kanyang karapatan, walang masasagasaan sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Although he's a very prominent person, we actually, hindi na, kung kahit mas may magsabi na gawin natin special treatment, hindi namin alam gawin yun. We don't know what special treatment is. So we will treat him like any other arrested person, and will respect his rights, and we will go through the process. The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable, and we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working well. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hawak na ng Philippine National Police o PNP si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, sumuko si Kibuloy matapos ang mapayapang negosasyon nitong linggo. Ibinunyag din ni Fajardo na sumuko si Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound matapos itong bigyan ng ultimatum na papasukin ang isang gusali nito kung hindi ito susuko sa loob ng 24 oras. Kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas.
Lumapag po sila ang C-130, lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot. Ayon kay Fajardo, ang pagkakahuli kay Kibuloy ay dahil sa pinagsanib puwersa ng PNP at Armed Forces of the Philippines. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Pastor Apollo Kibuloy dapat nang harapin ang pananagutan sa batas. Ito ang inihayag ni Senadora Risa Hontiveros matapos ang pagsuko ng naturang pastor nitong linggo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Hindi na matatakasan ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy ang batas at dapat na itong managot. Ito ang pahayag ni Senate Committee on Women Chairperson Senadora Risa Hontiveros matapos mapasakamalay ng mga otoridad si Kibuloy kahapon. Pinuri at pinasalamatan ng Senadora ang mga alagad ng batas ng bansa para sa pagkakaaresto kay Kibuloy. Matatanda ang nagkasa ang Senate Committee na pinamumunuan ni Hontiveros ng pagdinig tungkol sa di umuloy pang-aabuso ni Kibuloy sa mga miyembro ng KOJC. Kaugnay nito, nagpasalamat rin ang mambabata sa mga victim survivors na naglakas loob para magsabi ng katotohanan. Sa panigaan niya ng Senado, ipagpapatuloy nila ang investigasyon para matuldukan na ang anyay sistematikong pang-abuso sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin ang pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy, ilang mga mambabatas pinaiimbestigahan ang mga posibleng tumulong sa pagtatago ni Pastor Kibuloy. Anila, ang pagkakaaresto sa pastor ay unang hakbang pa lamang upang mabigyan hustisya ang mga biktima nito. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Pinatitiyak na Macbayan Block na mapanagot si Apollo Kibuloy sa lahat ng kasong inihain laban sa kanya. Kasunod na rin ito ng kumpirmasyon ng PNP na nasa kustodiyo na nila si Kibuloy at 4 na iba pang akusado. Ayon kay Gabriela Porteles, Representative Arlene Brosas, maitutuloy na heinous crime ang child at sexual abuse at human trafficking na kaso ni Kibuloy at dapat maibigay ang hustisya sa kanyang mga biktima. Kasama rin anya sa dapat imbestigahan ay ang mga tumulong sa kanya na magtago. Paalala naman ni Kabataan Porteles, Representative Raul Manuel, na unang hakbang pa lang sa pagkamit ng hustisya ang pagkakahuli kay Kibuloy. Dapat din anya panagutin ang mga mapapatunayang sangkot sa pagprotekta sa kanya. Maliban naman sa mga kaso sa Pilipinas, dapat din harapin ni Kibuloy ang mga kaso niya sa labas ng bansa ayon kay Teachers Party List Representative Franz Castro. Kailangan din anya na mabilis gumulong ang hustisya para sa mga biktima. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ng Department of Justice o DOJ na gagawin nito ang lahat ng paraan upang maprotektahan ang bansa laban sa mga iligal na aktibidad para matiyak na rin ang kaligtasan ng mga Pilipino. Ayon kay DOJ Assistant Secretary and Spokesperson Miko Clavano, malaking hamon ng pagkakaroon ng 7,100 isla ng Pilipinas. Gayunpaman, maaari pa rin itong masolusyonan sa pamagitan ng whole of government approach. We are one with the congressmen and senators to find a solution. Tulong-tulong ho tayo. Dapat whole of government approach pa din ang pag-guard ng ating coastline. But we have to find a way. Kasi hindi naman po pwede na yung mga kababayan ho natin ay they feel unsafe, they don't feel secure in their own country.
Si DOJ Assistant Secretary and Spokesperson Miko Clavano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, malapit na ang pangalanan ang mga kawani ng gobyerno na tumulong sa pagtakas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Department of Justice o DOJ Assistant Secretary and Spokesperson Miko Clavano, resulta ito ng masusing investigasyon ng kagawaran, kaya naman asahan na ang paglalabas ng mga pangalan sa lalong madaling panahon. Tumanggi naman si Clavano na ibigay ang bilang kung ilang taong kasabwat sa pagpapatakas kay Guo. Aniya, posibleng maisapubliko ang kanilang investigasyon ngayong buwan. It's coming to an end, and we can expect that the results of the investigation will come out very soon. So as to the number, I cannot say. As to how high, I also cannot say because I am simply not privy to that information. Si DOJ Assistant Secretary and Spokesperson Miko Clavano. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, tiniyak naman ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang seguridad sa buhay nito kung makikipagtulungan ito sa otoridad. Ayon kay Abalos, humingi ng tulong si Guo sa kanya dahil marami raw itong death threats. Sinabi naman ni Abalos, sinuguro niya kay Guo ang seguridad basta't sasabihin niya ang lahat ng katotohanan sa Senado at sa Korte. Alice, kung sino man itong mga taong ito na papatay sa iyo, we will assure you. No? Yung security mo, we will give it to you. Sabihin mo lang sa Senado, sabihin mo lang sa Korte lahat ng nalalaman mo. Lahat. Si DILG Secretary Benhur Abalos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pilipinas hindi malayong maging the best o among the best ngayong taon sa larangan ng ekonomiya sa Southeast Asian region. Ito ay ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Naniniwala si Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, na maaaring maging the best o di kaya ay among the best in the Southeast Asian region ng Pilipinas in 2024 kung pag-uusapan ay ekonomiya. Ito ayon kay Go ay base na din kasi sa itinatakbo ng Gross Domestic Product ng bansa na nitong second quarter ay naitala sa 6.3%. Kung pag-uusapan na ni Go ang economic growth ng bansa, doing very well ani ang estado nito, pati na numero kung pag-uusapan ay bilang ng mga walang trabaho. Ang unemployment rate ayon kay Go ay nasa 3.1% at may tuturing na one of the best numbers sa nakalipas na 2 dekada. Dagdag ni Go na pati ang poverty rate ay patuloy ang pagbaba sa gitna na din ng pagsisikap ng administrasyon na makahikayat pa ng mas maraming investment sa Pilipinas. And I can tell you that our GDP growth last year, this year, is either the best or among the best in the region, the Southeast Asian region. So we're doing very well as far as economic growth is concerned. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Budget and Management o DBM pinasinungalingan ang fake news
patungkol sa 30 milyong Pilipino umano ang mawawalan ng membership sa PhilHealth. Binigyang diin ng DBM na wala itong kapangyarihan na basta-basta alisin ang PhilHealth coverage na nakabatay din sa itinakda ng General Appropriations Act. Narito si EJ Lazaro para sa balita. Mariing kinundena ng Department of Budget and Management o DBM ang umano'y malisyoso at maling impormasyon na ikinakalat ng Medical Action Group sa social media. Nililaw ng DBM na walang katotohanan ang mga paratang ng nasabing grupo na inalis nito sa PhilHealth coverage ang 30 milyong benepisyaryo. Ayon sa ahensya, wala itong kapangyarihan na basta-basta alisin ang PhilHealth coverage na nakabatay din sa itinakda ng General Appropriations Act o GAA. Ang mga pahayag ng grupo ayon sa DBM ay hindi lamang mali, kundi nagdudulot din ng hindi kinakailangan takot sa publiko. Kasalukuyan na kumukonsulta ang DBM sa kanilang legal team para sa posibleng aksyon laban sa mga nagpakalat ng maling impormasyon. Habang pinapaalalahanan din ng ahensya ang publiko na tiyaking tama ang mga balitang pinaniniwalaan at iwasan ang pagkalat ng mga hindi beripikadong ulat. Ito si EJ Lazaro para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Finance o DOF nakapag-secure ng 4.69 billion pesos upang masuportahan ang agrarian reform beneficiaries sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao. Ang naturang suporta ay nakapokus partikular sa Cordillera Administrative Region o CAR at sa mga lalawigan sa Mindanao tulad ng South Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani, maging sa General Santos City na kilala rin bilang Soc-Sargen Region. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nakasecure ang Department of Finance ng financing mula International Fund for Agricultural Development o IFAD para sa mga proyekto na papakinabangan ng mga agrarian reform communities sa Mindanao, partikular sa Soc-Sargen. Ang proyekto ay naglalayong suportahan ang 86 na agrarian reform communities sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos City at Cordillera Administrative Region. Lain itong labanan ng kahirapan sa pamamagitan ng VISTA o Value Chain Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities. Ang kasunduan ay nilagdaan nila DOF Secretary Ralph Recto at IFAD Country Director Umit Manziz. Ang VISTA project ay nagkakahalaga ng 6.23 billion pesos kung saan ang 4.69 billion pesos ay popondohan ng IFAD. Ayon kay Recto, ang proyekto ay maghahatid ng mas maraming trabaho, negosyo, dagdag na kita, mas matibay na proteksyon laban sa climate change at mas maginhawang buhay para sa ating mga kababayan sa Soc-Sargen. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, special emergency leave para sa mga empleyado ng gobyerno pinaalala ng Civil Service Commission o CSC. Ang nabanggit na special emergency leave ay maaaring tumagal hanggang 5 araw at alinsunod sa Memorandum Circular No. 2 Series of 2012. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal ng RP3 Alert. Pinaalalahanan ng mga permanente empleyado ng pamahalaan na apektado ng kalamidad na kumuha ng 5 araw na special emergency leave. Base ito sa Memorandum Circular No. 2 Series of 2012 ng Civil Service Commission. Ang naturang emergency leave ay maaaring magamit bilang pagtugon sa epekto ng bagyo, pagbaha o ilan pang uri ng sakuna gaya ng pag-evacuate at pagkumpuni ng nasirang tahanan. Ayon sa CSC, maaaring isumite ang special emergency leave sa loob ng 30 araw kasunod ng pagdeklara ng state of calamity sa kanilang lugar. Ito si Charmaine Cristobal mula sa Radyo Pilipinas 3 para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, Philippine Army at Japan Ground Self-Defense Force sumalang sa water search and rescue training. Nakapaloob sa naturang pagsasanay ang pagresponde sa oras na mayroong kalamidad tulad ng pagputok ng bulkan, lindol, tsunami at pagbaha. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer. Magkatuwang na sumalang na sa Water Search and Rescue Training ang 525th Combat Engineer Forerunner Battalion at Japan Ground Self sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Bahagi ng training ang paggamit ng humanitarian assistance and disaster response equipment na donasyon ng bansang Japan noong 2021. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, ang WASAR training ay nakapaloob sa 4-year Japan-Philippines HADR Cooperative Project Framework. Nilalayon itong palakasin pa ang kakayahan ng dalawang puwersa para sa epektibong pagresponde sa iba't ibang uri ng kalamidad. Kasama na rito ang pagputok ng bulkan, lindol, tsunami at mga pagbaha. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 200 pamilya sa 2 bayan sa Isabela nakatanggap na ng kanilang 3,000 peso food credits sa ilalim ng Walang Gutom program para sa buwan ng Setyembre. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Nasurok duwa gasot a pamilya iti probinsya ti Isabela tinakaawat ti tulong babaen ti Walang Gutom program ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 iti naanga Food Redemption Day para itaabulan ti Setyembre. Kadagiti natulungan 136 tinagapo iti ili ti Kabagan, kabayatan na 112 manipod iti Tumawini. Ganda ti programa a masulbar ti parikot maipapani ti panagbisin ken masigurado ti umdas a nutrisyon para kadagiti makasapol a pamilya babaen ti food voucher ken assistance akatukad ti 3,000 pesos iti binulan babaen ti electronic benefit transfer card. Manipod iti nasawagatad 1,500 pesos ti nailatang para iti GoFood, 900 pesos para iti GrowFood ken 600 pesos para iti GlowFood ang magatang da kadagiti partner merchant stores iti luglugar da. Kagidanda iti naisayang katpay ti nutrition education session nga gandat ang magipaay ti impormasyon ken adal no kasano ti umno a panangisagana kadagiti taraon tapno mapagtalinaed ti nutrisyon dagitoy. Deta ti damag manipod Tugigaraw City iti na April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City. Dengue cases sa Baguio City bumababa. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Bumababa itan ti kaso ti dengue fever dito siyudad ti Baguio manipod August 22, 2024 aging gana September 5, 2024 ngamno pa'y kasta nagtalinad anang ato ti bilang iti pimusay tinasong ang sakit at dumanunan iti 15 sigon iti Baguio City Health Services Office nakailistadan ita iti 6,700 kan 18 kaso manipod September 5, 2024 ken 15 ti bilang nagiti pimusay apakabilangan iti 4 ang ubing nagtawen maysa upat innam kansyam. May basar pa iti padamag iti City Health Services Office aming nga age range kat apektado iti dengue ngem itinangat nga to bilang iti pimusay kat naobserbahan kadagiti nataingan at 31 years old aging nga na 50 years old. Adadumat ti bilang dagiti lalaki ang pimusay kan kadwan kat napasama iti bulan iti Hunyo aging nga na ti Agosto.
Dagiti top 10 na barangay dito yung syudad di Baguio ang nakalista iti kangatwa na kaso iti dengue ket iti Irisan, Bacacang Central, Asin Road, Pactal, Santo Tomas Proper, Cam 7, Gibraltar, Luwakan Proper, Bacacang Norte, ken Pinget. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Ikapitong Research Congress ng Department of Health o DOH, Region 7, ginanap sa Bohol. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Gipahigayon sa lalawigan sa Bohol ang ikapitong Regional Research Congress sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development. Tumong sa maong panagtagbo ang pagbinayloay sa kaalam ug pagtuon may labot sa lain-laing aspeto sa pagprotektar sa maayong panlawas. Katimbang sa DOH 7 pinaagi sa Health Information Research and Development Section kon HIRDS ang Governor Celestino Gallaras Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran nga mao ang DOH and Referral Hospital sa Bohol. Atol sa maong Congress, presentar ang mga pagtuon nga gipahigayon sa mga health professionals sa lain-laing natad sa pagpanambal, partikular ang mga kaso ug datos nga anaa gikolekta ug gi-analyze sa lalawigan. Kinigitumbok nga makatabang sa pagpanday ug mga polisiya ingon man sa implementasyon sa mga programa sa DOH sa rehiyon, partikular sa lalawigan sa Bohol. Gikan sa RP1 Cebuja sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mahigit 11,000 benepisyaryo ng Enhanced Support Services Interventions sa Western Visayas nakatanggap ng assistance sa pamamagitan ng Cash for Work. Narito si Marian Grace Erenieta para sa detalye ng balita. Nag-release ng 58.6 milyones pesos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 pinaagi sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa 11,098 nga benepisyaryo sang Enhanced Support Services Interventions o ESSI. Gimpangunahan ang 4Ps Division Chief Belengge Bosion kag ESSI Focal Person Janine Segonla ang pag-release sang assistance. Kalabanan sa mga ESSI beneficiary sa rehiyon ang mga indigenous peoples o IPs. Ang ESSI isa ka stratehiya nga nagatuyo nga maghatag sang dugang nga mga interbensyon para sa mga benepisyaryo sang 4Ps kag ang target nga mga benepisyaryo amo ang pamilya nga wala sing puluyan, mga IP kag ibang pa nga vulnerable groups sa sulod sang programa sang 4Ps nga nagatuyo sa pagpauswag sang kaayuhan sa mga benepisyaryo, pagsabat sa mga nagapanguna nga kinahanglanon pinaagi sa pagtingob sang programa kag mga serbisyo, pagsiguro sang bugos nga pagpatuman sa mga pag-amlig sang programa nga partikular para sa mga IP kag mga pamilya nga wala sing puluyan kag pag-coordinate sa mga local government units sa paghatag sang ila ibang pangakinahanglanon base sa assessment. Gimpahayag ni Gibosyon nga ang Cash for Work nagatuyo nga maghatag sang short-term assistance kag immediate cash assistance sa baylo sang pag-ubra sa mga benepisyaryo. Lakip sa ilang nga ginobra amo ang rehabilitasyon sang school-based kag communal vegetable garden, concreting sang pathway, construction sang concrete drainage canal kag concrete water tank, paglimpyo sang kanal kag pagpangudal. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Research vessel ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau dumaong sa Butuan upang magsagawa ng exploration activities. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano mula sa Butuan.
MV RPS Explorer usa ka research vessel sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau kun DNR-MGB nahidangat baguhay lang sa pantalan sa Masaw sa barangay Lumbukan ning Dakbayan sa Butuan. Katuyuan sa pagbisita sa Butuan mo ang pagpasiugda sa usa ka geological and mineral exploration activities sa Leyte, Panaon, Butuan offshore areas. Sakay sa mga barko ang 17 ka marine crew members o 14 ka opisyal sa MGB Central Office. Ang himuong pagtuon nagtumong sa pag-assess sa economic potential sa marine zones aron ilhon og himuon ng pag-analisar sa panghitabo, konsentrasyon ingon man genesis sa mineral resources. Sigon pa ni Mr. Crisostomo Masangkay, senior geologist ug team leader sa ekspedisyon, particular nilang ipahigayon ang geological and mineral exploration activities sa kadagatan sa Leyte, Panaon, Butuan isip katapusang hugna sa gipahigayon nga samang eksplorasyon sa mga baybayon sakop sa probinsya sa Leyte ug Surigao nga nakumpleto na. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Atin yung napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Inihayag ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na magpapatupad ang gobyerno ng ilang mga bagong hakbang upang matiyak na magtuloy-tuloy ang pagbaba ng inflation. Magpapatupad ang Department of Agriculture o DA ng targeted measures upang pangalagaan ang kapakanan ng mga Filipino farmers at food security. Kabilang dito ang Memorandum Circular o MC number 35 o ang extension ng required ship-out date ng imported na bigas mula 30 araw hanggang 60 araw. Pagsuporta sa pagpapalawig ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF hanggang 2030, expansion ng Kadiwa ng Pangulo program sa Visayas at Mindanao at pagbili ng African Swine Fever o ASF vaccines para sa mga maliliit na swine raisers. Sinimulan na rin ng DA ang estratehiya para sa water management bilang paghahanda sa La Nina. Ayon kay Recto, maliban sa mga ito, isinusulong din nila ang staggered implementation ng electricity rate hikes para ma-mitigate ang impact ng non-food inflation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Idineklara ng Korte Suprema sa isang desisyon nito na hindi maaaring magpataw ng mga singil o rates ang National Telecommunications Commission o NTC sa mga telecommunications company o telco nang hindi sumusunod sa due process. Ayon sa Second Division ng Korte Suprema na pinamumunuan ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, isinantabi nito ang order ng NTC na naguutos sa mga telco na gamitin ang 6-second per pulse billing scheme para sa mga tawag noong 2009. Bago kasi ang nasabing kautusan ng NTC, kada minuto ang ginagawang pag-charge ng mga telco sa mga end user nito kung saan kapag lumagpas nga ang tawag ng bahagya sa 1 minuto ay automatic itong i-charge bilang 1 minuto. Kabilang ang Globe at Smart sa mga nasabing humamon sa kautosang ito ng NTC na sinasabing lumampas ang ahensya sa kanilang otoridad sa pagpataw ng sistema sa paniningil at hindi dumadaan sa tamang konsultasyon. Pinagtibay naman ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals na nagsasabing bagaman
may kapangyarihan ang NTC na mag-regulate ng mga singil, kinakailangan itong maging makatarungan, makatwiran at batay sa konsultasyon at datos mula sa mga pagdinig. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatayang umabot na sa higit 4 milyong international visitors ang naitala ng Department of Tourism o DOT na dumating sa bansa hanggang nitong Setyembre. Ibig sabihin, nangangalahati na ito sa target na ahensya para sa katapusan ng 2024. Ito ay sa kabila ng kakulangan pang nasa 3.6 na milyong foreign visitors para sa target na 7.7 milyon na ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa pagbubukas ng 35th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center. Ito ay nagpapakita ng patuloy na interes ng mga dayuhan sa bansa. Samantala, tungkol sa kita mula sa turismo, nakamit ng sektor ang full recovery mula sa pandemya na nakakuha ng 362 bilyong piso na kita mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Ito ay higit sa 111% na pagtaas kumpara sa 326 na bilyong piso na naitala sa parehong panahon noong 2019. Ayon kay Frasco, may uugnay ang financial rebound ng turismo ng Pilipinas mula sa lumalawak na appeal ng bansa at ang matatag na pagbangon ng sektor ng turismo. Idinagdag pa ni Frasco na plano ng DOT na dagdagan pa ang pag-akit nito sa mga dayuhang turista sa pamamagitan ng pagpapalawak pa ng kanilang mga programa. Nakatuon din sa ngayon ang departamento sa experiential tourism at paglikha ng mga natatangi at nakakaengganyong karanasan sa mga turistang bibisita sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. binuksan ng University of Santo Tomas ang UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament sa isang impresibong forma. Ito ay matapos manalo ang Growling Tigers laban sa University of the East 70-55 sa kanilang bakbakan na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Pinangunahan ni Nick Cabanyero ang UST sa nagawa nitong 14 na puntos, 3 rebounds at 2 assist. Sinundan naman nito ni Mohamed Tongkura o Tongkara na nagtapos ng may 13 markers habang si Christian Manayay ay nagambag ng 10 puntos. Malaki din ang kontribusyon ng bagong UST player na si Fourth Sky Padrigao na nakalikom ng 5 puntos, 6 na rebounds at 7 assists sa loob ng 22 minutong paglalaro. Masaya naman si UST head coach Pido Harencio sa performance ng kanyang bataan at sinabing tataas ang kumpiyansa ng mga ito pagkatapos ng panalo. Binuksan ng Tigers ang taon ng may 9 na bagong players kung saan ang 7 ay kinabibilangan nina Padrigao, Tongkara, Kyle Paranada, Amiel Acido, Leland Estacio, Zane Mamood at Chase Lane. Samantala, ang Red Warriors kung saan hindi nakapaglaro si Ray Rembogat ay umasa kay Precious Momuway na nakapagrehistro ng double-double na 12 puntos at 10 rebounds at kay Ethan Galang na nagtapos ng may 11 markers. Magbabalik aksyon ng UST itong darating na Miyerkules sa kaparehong venue kung saan makakatapat nila ang Ateneo de Manila University habang ang koponan ni head coach Jack Santiago ay umaasa na makakuha ng panalo laban sa University of the Philippines sa kanilang pagtatapat sa Sabado, Setyembre 14 na gaganapin din sa Big Dome. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Rumatsyada ang San Sebastian sa ika-4 na quarter para makumpleto ang 91-84 panalo laban sa Letran Knights sa NCAA Season 100 Senior Basketball Tournament na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Ginulantang ng Golden Stags ang Knights na mula sa 12 puntos na pagkadihado ay sumirit ng 28 puntos sa final period kumpara sa 8 puntos ng Letran. Pinangunahan ni Paeng Are ang Stags na nakatirada ng 10 puntos mula sa kanyang game high na 30 puntos sa fourth quarter para ibigay ang unang panalo ng kanilang bagong head coach na si Arvin Bonleon. Kasalukuyang tabla sa unang pwesto ng torneo ang Golden Stags kasama ang defending champion na San Beda at College of St. Benilde na parehong nanalo sa kanilang unang asignatura sa kompetisyon. Malaki din ang naiambag ni Harold Riccio at Tristan Felebrico na kapwa nakalikom ng 14 na puntos bawat isa. Nagdagdag din si Raymart Escobedo ng 13 puntos para sa Stags. Sa kabilang panig, nakascore ng tig 16 na puntos si Kobe Monhe at James Jumau-As para sa Letran, habang ang dating star ng St. Clair na si Jimboy Estrada ay nagtapos ng may 14 na markers, 6 na rebounds at 3 assists para sa kanyang NCAA debut para sa Knights. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakitang gilas kaagad si Casey Dongalio sa kanyang pagbabalik sa University of the East kung saan pinangunahan nito ang Lady Warriors lagpas sa Far Eastern University sa isang 5-set showdown na ginanap sa Paco Arena sa Maynila. Tumirada si Dongalio ng 31 puntos para kunin ang krusyal na 25-21, 24-26, 25-23, 22-25 at 15-10 panalo sa 2024 V-League Women's Collegiate Challenge. Ito na ang ikatlong sunod-sunod na panalo ng UE para mapunta sa ikalawang pwesto na may 4-2 record. Samantala, kaisa-isang koponan ang University of Santo Tomas na may walang bahid ang kanilang record na may 4-0 kartada. Mula sa kanyang pagpapagaling dahil sa injury sa kanyang kanang pulso, nagpakawala si Dongalio ng 29 na attacks kasama pa ang isang service ace at isang block. Nagtapos naman ng may 18 puntos si Jazlyn Eliarina sa panig ng Lady Tamaraos habang nagambag si Chenny Tagaod ng 18 puntos para tapusin ang elimination round ng may 3-3 record. Hinihintay na lamang ng dalawang koponan ang nalalabing laban sa Women's Division Elimination para madetermina ang pwesto nila sa semifinals. Magsisimula ang Final Four sa Setyembre 18 na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika.
Pinabulaanan ng celebrity chef at asawa ni Ann Curtis na si Erwan Yusuf ang tungkol sa kumakalat ng usapin tungkol sa kanilang paghihiwalay. Ipinunto kasi ni Erwan sa kanyang Instagram account na wala na silang kailangan pang ipaliwanag sa mga tao dahil hindi sila gaano naging kaaktibo sa social media nitong mga nakalipas na mga araw. Ipinunto ng Yusuf couple ang halaga ng pagsuri ng maigi sa mga online content. Sabi nga ni Erwan, quote and unquote, "Just because something has lots of views doesn't make it real." Sabi pa niya, "Take a Facebook detox." At karamihan naman sa ating mga netizens ay proud sa privacy na pinapahalagahan ng naturang celebrity couple. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, pag-uusapan naman natin si Catherine Bernardo kasi naman cover girl ngayon para sa buwan ng Setyembre ang kapamilya actor na si Catherine Bernardo. Sa pagiging cover girl nito para sa isang sikat na local fashion magazine ay kanya ring inihayag na siya ay in control at ika nga muse at maker ito ng kanyang sariling buhay. Ikwinento ni Bernardo sa launching ng kanyang pagiging cover girl ang pagpapakita ng kanyang daring side na ayon sa kanya ay isang gradual build-up mula sa mga dati nitong naging karanasan. Sabi nga niya, late bloomer raw itong si Catherine pagdating sa pagla-level up ng kanyang image dahil as early as 20 daw nung naramdaman niya ang mga pagbabago. At ipinunto rin ng kapamilya actor na nasa transition stage pa lamang siya at binibigyan din niya na gusto niya pang ipakilala ang kanyang authenticity bilang isang individual at actress. Ito na ang ika-4 na pagkakataon na naging bahagi ng isang fashion magazine si Catherine Bernardo. Samantala, nakatakda na mga ipalabas ang upcoming reunion movie nila ni Alden Richards na Hello Love Again sa Nobyembre. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uli natin chika for today, syempre pag-uusapan naman natin si Epi Quezon dahil handa raw siya sa pagdidirect ng full-length film pero may dapat na isaalang-alang na mga kondisyon. Ayon kay Epi, magdidirect ito ng pelikula kung tama ang project. May mga scripts na raw itong si Epi pero kailangan daw ng tamang producer, tamang project at syempre tamang timing. Sinabi rin ng actor-comedian na iba ang komedya niya sa pelikula kumpara sa uri ng komedya ng kanyang tatay na si Dolphy na tinaguri ang King of Comedy. Ayon kay Epi, sabi niya, quote and quote, "My comedy is dark, very dark at hindi karaniwan na ginagawa ng isang film producer at film production house." Yan ang ating abangan, ang pelikulang yan ni Epi Quezon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama
sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo at ng segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!